Kabanata 211. Immune to Life and Death. Pagkasabi noon, naglabas si Tear Summers ng electric baton sa kanyang baywang. Pagbukas ng switch, naglabas ang baton ng mga kaluskos na tunog ng kuryente. Itinutok niya ang baton kay Hillary White na may malisyosong ekspresyon. Kapag ang electric baton na ito ay tumama sa isang tao, ito ay magpapanginay sa kanilang buong katawan. Para sa isang tao, tulad mo na ang katawan ay puno ng mga peking ekstrang bahagi, masasabi ko sa iyo nang may kumpiyansa na ang shockwave ay maaaring agad na gawing Shrek ka. Biglang nagdilat ang mga mata ni Hillary. Hindi niya namamalayan na napaatras siya nang lumitaw ang matinding takot sa kanyang ekspresyon. Ang kanyang buong katawan ay peke at hindi makatiis sa pagkakakuryente. Sa makatuwid, ito ang kanyang pinakamalaking takot. Sino ka sa tingin mo para maglakas loob na takutin ang asawa ko? Fram, now. Sumigaw si Tear, natakot si Hillary sa kanyang pagsabog ng galit. Taka siya tumalikod para umalis. Dalhin mo ang iyong masamang kontrata. Inablat ni Winifred ang kontrata sa mesa at inihagis kay Hillary. Kinuha ni Hillary ang kontrata, galit na pinandilatan ni Hillary sina Tear at Winifred habang tumatahol. Winifred Zia, siguradong pagsisisihan mo ito. Ginagarantiya ko sa iyo na malapit nang mawala sa iyo ang lahat at masisira ang iyong reputasyon. Nagmamadaling tumakas si Hillary pagkatapos bumungad sa mukha ni Winifred ang pag-aalala. Bagamat kasuklam-suklam ang mungkahi ni Hillary, naramdaman ni Winifred na may paparating na problema. Tasalakayin ng Feather Group ang Autumn Field pagkatapos ng lahat. Ito ay isang matagal ng korporasyon ng damit na umiral sa Tacoma City ng higit sa 20 taon. Nakilala rin sila sa industriya ng kasuotan sa Timog. Kakayanin kaya ng Autumn Field na masaktan sila. Pangkat ng balahibo, napaisip si Tear habang inihagis ang electric baton sa tabi. Sweetheart, ipaubaya mo na sa akin yung Feather Group. Natigilan si Winifred. Gayunpaman, mabilis niyang sinabi, Tear, sapat na ang ginawa mo para sa akin. Sa pagkakataong ito, maaari mo bang hayaan akong gawin ito ng mag-isa? Pa. Isang matulin at mariing sampal ang ginawa ni Tear sa puwitan ni Winifred. Parang tinamaan ng kidlat, si Winifred ay walang kamalay-malay na bamulong. Ang kanyang ungol ay lubos na nakatunaw sa puso ni Tear. Masyadong malambing ang boses na ito. Tear, ano ka ba? Matalim na pinandilatan ni Winifred si Tear, mukhang nahihiya at galit na galit. Gayunpaman, walang ipinakitang senyales ng pagsisisi si Tear. Sweetheart, nakalimutan mo na ba yung sinabi ko sa'yo dati? Hindi naman sa arrogant si Tear. Sa halip, halos araw-araw siyang nakikipag-video call kay Juan Yates, na humihiling sa huli na turuan siya kung paano manligaw ng mga babae. Ang Regal Palace ay mayroong 5 hari at 18 general. Si Juan Yates ay itinuring na santo ng pag-ibig. Namula si Winifred. She stared at Tear bashfully, saying, Tear, don't go too far. Gayunpaman, ganap na pinakawalan ni Tear ang kanyang kabangisan, tawagin mo akong hobby, muli. Hindi, mariing pagtanggi ni Winifred. Hehe, umalaklak si Tear. It's fine if you don't. Kukulitin na lang kita sa harap ng bawat staff ng Autumn Field next time. Don't you dare, sabi ni Winifred. Subukan mo ako, sagot ni Tear. Sa isang iglap, bahagyang nabahala si Winifred. Tunay na walang anumang bagay na hindi pinanggahasang gawin ni Tear Summers. Hobby, tawag niya bago nahihiyang ibinaba ang ulo. Ngayon ay mas katulad nito. Nag-enjoy si Tear dito. Remember, stop calling my name in the future but call me Hobby, instead. Tear, kailan ka pa naging walang awa, ang alam mo lang asarin ako. Instead, Tear responded cheekily, how am I shameless? You're my wife. Hindi ba normal na tawagin akong Hobby? Walang imek si Winifred. Alam na huminto habang nauuna, tumigil si Tear sa panunokso kay Winifred ngunit iniba niya ang usapan. Hindi mo talaga kailangan ng tulong ko sa Feather Group. Hindi, ayaw ko, matigas na sagot ni Winifred. Hobby, ayokong mabuhay sa ilalim ng proteksyon mo. Please, huminga ng malalim si Tear. Sige, kung may nadatnan ka na hindi mo kayang lutisin, sabihin mo sa akin. Pagkatapos noon, lumabas ng opisina si Tear sa isang magandang kalooban, hinayaan si Winifred na magpatuloy sa kanyang trabaho. Pagbalik sa opisina ng security department, kinuha agad ni Tear ang kanyang telepono para makipag-video call kay Juan.
Sa kabilang side ng screen ay si Juan Yates, isang kaakit-akit na lalaki na tila nasa 30s. Hindi lamang ang kanyang figure ay kahanga-hanga, ngunit ang lalaki ay masculine at guwapo. Ang anino ng alas 5 sa kanyang napakarilag na mukha ay nagbigay sa kanyang mature na anyo ng isang sopistikadong gilid. Para siyang mapanglo na Adonis. Ngunit ito ay isang panig lamang ni Juan. Sa katunayan, madali siyang lumipat sa pagitan ng pagiging isang nakakapreskong, youthful hunk, isang charismatic god, at maging isang dominanteng CEO na karakter. Sa ngayon, si Juan ay nakahiga sa ilang dalampasigan, nag-e-enjoy sa masahe ng dalawang magagandang dilag habang siya ay naliligo sa araw. Ang dalawang dilag na ito ay mga bagong kasintahan ni Juan mula nang dumating sa Asia. Ang isa sa kanila ay miyembro ng maharlikang pamilya, habang ang isa naman ay isang mayamang binibini mula sa isa sa mga sikat na korporasyon. Kailangang iabot ito ni Tyr sa kanya. Pagkatapos ng ilang sandali, ang lalaking ito ay magkasabay na nakakuha ng dalawang natatanging kasintahan. Kaya niyang gawin silang magkasundo. Dahil dito, nahihiya si Tyr sa kanyang kababaan. Juan Yates, dahan-dahan ka talaga, medyo madilim ang tunog ni Tyr habang bahagyang nakakunot ang noo sa screen. Si Juan ay humigop pa lamang ng kanyang katas ng prutas at agad na iniluwa ang lahat sa takot. Ang kanyang dalawang kasintahan ay nagsimulang magagawan upang panasan ang kanyang bibig na nagdulot ng 10,000 puntos ng pinsala kay Tyr habang siya ay nanunood. Boss, paano napunta sa paraan na itinuro ko sa iyo? Naantig ba si sister-in-law? Lamambat ang lungkot sa mukha ni Tyr. Ito ay nakikitang effective. Ano ang susunod kong gagawin? Maging immune sa buhay at kamatayan. Gawin mo lang ang sinasabi sa iyo ng mga paghihimok mo, sabi ni Juan. Natarante si Tyr. Natahimik si Juan. Boss, hindi mo naman siguro ito malalaman, di ba? Curious talaga ako kung bakit sinubukan ng mga royal prinsesa at mayayamang binibini noon na gumawa ng mga sanggol sa iyo na parang nakasalalay ang buhay nila dito. Shot it. This is serious business, pakli ni Tyr. Umalaklak si Juan. You and sister-in-law are already married. Your kid is already 5 years old. Don't tell me after you both reunited, you've never done it before. Wala pa, matapat na sagot ni Tyr. Ha. Sino ang nakakaalam na ang kanyang sagot ay magdudulot ng mapanuksong tawa mula kay Juan at sa kanyang dalawang kasintahan sa kabilang panig ng screen. Agad na nagngangalit si Tyr. Kung patuloy kang tumatawa, maniwala ka na pupunta ako dyan ngayon din at puputulan ang dila mo. Sabay hinto ni Juan, muling nagseryoso. So boss, isaisip mo na lang ang moto ko. Anong moto? Maging immune sa buhay at kamatayan. Gawin mo lang kung ano ang sinasabi sa iyo, ulit ni Juan. Umunat ang noo ni Tyr. Babasagin kita. Nagkibit balikat si Juan na walang magawa. Boss, hindi mo alam ang puso ng isang babae. Kung mas reserved ang isang babae, mas natutuwa silang masakop. Nasisiyahan sila sa pangangibabaw at ligaw. Sinong babae sa mundong ito ang hindi gustong masakop? Kabanata 212. Isang armadong tagapangalaga. Habang nagsasalita siya, hindi sinasadya ni Juan Yates na binaluktot ang kanyang dibdib, ipinakita ang kanyang perpektong tono ng kalamnan. Mamaling sa kanyang dalawang kasintahan, nagtanong siya, tama ba si Hobby, girls? Umakyat ang dalawang kasintahan ni Juan para hawakan ang kanyang dibdib. Laging tama si Hobby. Pakiramdam ni Tyr Summers ay nakakuha siya ng isa pang 10,000 damage points. Natahimik siya ng ilang segundo, pilit na inaalala ang mga naging reaksyon ni Winifred kamakailan. Parang may sense. Kanina ka pa nasa Asia. Any development on Orpheus? Tanong ni Tyr. Ang biglang pag-iiba ng usapan ay naging seryoso kaagad si Juan. Napakatago ni Orpheus. Nagtatago sila sa anino, kaya hindi natin sila mahanap sa maikling panahon. Pero boss, nagsimula na akong mag-set ng stage dito sa Asia. Sa impluensya ng Regal Palace natin. Plano ko, upang maglagay ng malaking bitag sa bawat bansa sa kontinenteng ito kapag inilatag na ang lambat na ito, kahit saan magtago si Orpheus, mahahanap ko sila, ulat ni Juan. Taglit na tumango si Tyr. Magiging mahirap ang paglalatag ng lambat dahil kakailanganin mong makipaglaro sa bawat bansa upang matiyak na wala nang mapagtataguan si Orpheus. Kung magiging masyadong abala ang mga bagay, maaari kang kumuha ng White-Eyed Ivory Dragon upang dalhin ang ilang mga lalaki at tulungan ka.
Seryosong tumango si Juan. Huwag kang mag-alala, boss. Kakayanin ko pa ang mga bagay-bagay sa ngayon. Huling yugto pa lang ng retrieval, kailangan na natin ng mas maraming lalaki. Tutal naman, Darkshire ang kinakaharap natin. Sige, tumango si Tyr. Tinaktan ni Orpheus ang aking anak, kaya gusto ko silang patayin ng walang libingan. Huwag mo akong paghintayin ng matagal. Opo, boss, sabi ni Juan. Pagkatapos ibaba ang tawag, nagsindi ng sigarilyo si Tyr sa pambihirang okasyong ito. Immune to life and death. Just do as your urges tell you ta. Preserved women like wildness and dominance, bulong ni Tyr sa sarili. Hindi niya namamalayan na binuksan ang kanyang kamiseta upang tingnan ang kanyang mga kalamnan. Ibig sabihin ba ni Juan na gusto ng mga babae ang malalakas na muscles tulad niya? Would that be wild and dominant enough? But that looks disgusting. Kinuha ni Tyr ang mahabang draw ng sigarilyo sa kamay niya. Pagkatapos noon, umalis siya sa opisina para magmaneho papunta sa Wolf's Den. May gana si Tyr na magtayo ng ilang mga kalamnan ngayon. Gayunpaman, sa sandaling dumating siya sa Wolf's Den, tila may napagtanto siyang iba. Wild and dominant. It doesn't sound like he meant muscles. Parang ang essence ng motto ni Juan. Ano ito? Inampis ni Tyr ang manibela. Take ba ang palayaw niya sa santo ng pag-ibig? Kung gagawin ko talaga yun, si Winifred will hate me to death. 6 na taon na ang nakakaraan, minsan niya akong hinamak. Pinipilit ba niya akong ipasok sa isang sulok? Juan Yates, sa susunod na makita kita, martilyo na kita hanggang mamatay. Achoo! Sa dalampasigan ng isang bansang Asia, ilang beses humirit si Juan. Sa ilang sandali, naramdaman niyang para siyang nasa loob ng hukay ng yelo na pinatayo ang mga balahibo sa kanyang balat. Hobby, what's wrong? Okay ka lang ba? Mabilis na nag-aalalang tanong ng dalawa niyang kasintahan. Ayos lang ako. Walang kamalay-malay na hinimas ni Juan ang kanyang ilong. Anong nangyayari? Para akong sinusumpa. Sa sandaling iyon sa loob ng Wolf's Den, wala nang pakialam ang mga miyembro dito kung araw man o gabi habang sinasanay at pinagbubuti nila ang kanilang mga sarili. Lalo na pagkatapos ng labanang iyon sa hangganan ng Con City, para silang naka-steroid. Natikman na nila kung anong kapangyarihan ang maidudulot sa kanila, kaya gusto nilang lumakas para talunin ang mas malalaking kaaway. Samantala, ang eksena kung paano natalo ni Tyr si Aaron Fisher sa Stone Tablet ay nag-iwan ng makabuluhang impresyon sa kanila. Kadalasan ay para kay Jamie Sunder na nakasaksi sa labanang iyon. Ang lakas ni Tyr ay parang Diyos para sa kanya. Kaya naman, pagkabalik, si Jamie ay nagsimulang sanayin ang kanyang sarili ng manhid. Itinakda si Tyr bilang kanyang huwaran at target, umaasa si Jamie na makamit ang antas ni Tyr at malampasan pa siya sa buhay na ito. Gaya ng dati, pagkatapos itulak ni Tyr ang pinto ng shed at pumasok sa loob, tiningnan niya ang masisipag na wolf cubs na may malaking kasiyahan. Sa isip niya, ang mga taong ito ay isang hakbang papalapit sa Nemesis. Brother Tyr, ang ilang mga kapatid na nasugatan ng husto ay bumalik na lahat sa Wolf's Den. Mayroon na tayong 15 tao. Si Martin Jakeman ay madi-discharge na ngayon. Kapag bumalik siya, mayroon kaming 16 na tao. Nakahanap ako ng 5 pang nawawala ng pag-asa. Ayon sa iyong kahilingan. At darating sila sa loob ng ilang araw. Kapag nangyari iyon, magkakaroon tayo ng 21 tao. Iniulat ni Max Cheever ang sitwasyon ng Wolf's Den kay Tyr habang tumabi sa kanya. Ipinaalam din niya kay Tyr ang matinding kakulangan ng mga lobo at mastiff supply mula sa Hilaga, kaya sinimulan niya ang proyekto ng pag-aanak. Tulad ng para sa mga misyon sa madilim na web, sinimulan niyang kontrolin ang pagpapadala ng mga miyembro ng Wolf's Den sa labas upang makakuha ng karanasan. Dahil nandito si Max para asikasuhin ang lahat, magiging kalmado na si Tyr. Nakagawa siya ng tamang pagpili sa pagpili kay Max bilang manager ng Wolf's Den. Mapapalabas na si Martin ngayon. Pupuntahan ko siya at tatanggapin ko siya ng personal. Sabihin mo sa mga lobo at ihanda sila. Sisimulan ko na ngayong gabing ayusin ang kanilang mga hanay, sabi ni Tyr. Sige, Kuya Tyr, sagot ni Max. Nagmaneho si Tyr sa ospital. Tinagtagal pagkatapos niyang dumating, si Martin ay tapos na sa kanyang mga pamamaraan sa paglabas at lumabas ng ospital. Nakatayo si Tyr sa harap ng sasakyan, nakangiti kay Martin. Nagulat nga siya sa bilis ng paggaling ni Martin. Nawalan kasi ng braso ang lalaki.
Sino ang nakakaalam na madi-discharge siya sa ganoong kaikling panahon? Kung ito ay ibang tao, ang proseso ng pagbawi ay tumagal ng 1 hanggang 2 taon. Kuya Tier, hindi akalain ni Martin na dadating si Tier para personal siyang tanggapin sa ospital. Siya ay lubos na naantig. Lumapit siya kay Tier bago binigyan ng magalang na yumuko ang binata. Hindi ko inaasahan na darating si Kuya Tier at tatanggap ako ng personal. Ito ang pinakamalaking karangalan para sa akin. Natural lang yan. Nakangiti si Tier habang pinag-aaralan si Martin. Ang pananatili sa ospital ng napakatagal ay naging sanhi ng pamumutla ni Martin at siya ay pamayat din ng husto. Lalo na nang sumulyap si Tier sa walang laman na manggas, sumasakit ang puso niya. Anong pakiramdam mo? Tanong ni Tier. Sabi ng doktor gumagaling na daw ako. Kumain na ako at nagpapahinga ng maayos sa ospital, kaya nabuhayan ako ng loob. Kahit na sinasabi niya ito, ang hitsura ni Martin ay hindi nakakaloko ng sinuman. Alam ni Tier na tiyak na dumanas siya ng matinding paghihirap at sakit sa panahong ito, ngunit mabuti na lang at nalagpasan niya ito. Okay na ba ang braso mo? Tanong ni Tier. Naikuyom ni Martin ang kamao ng natitirang kamay. Kaya ko pang lumaban sa isang braso. Very good. Tinapik ni Tier si Martin ng malakas sa balikat. From now on, bibigyan na kita ng nickname. Ano sa tingin mo? Natigilan si Martin. Anong nickname? One-Armed Guardian. Kabanata 213. Ranking Tournament. Isang armadong tagapangalaga. Natahimik si Martin Jakeman ng ilang segundo bago tumango ng seryoso. Salamat, Kuya Tier, sa pangalang ipinagkaloob mo sa akin. Simula ngayon, ang palayaw ko ay One-Armed Guardian. Ang dalawang lalaki ay nagmaneho pabalik sa Wolf's Den. Nang gabing iyon, pinahanda ni Max Cheever ang isang kapistahan para ipagdiwang ang pagbabalik ni Martin sa Wolf's Den. Ang bawat isa sa mga miyembrong ito ay nakakatakot na mga individual na walang humpay na lumaban sa isa't isa sa Wolf's Den. Pero nung nasa labas na, magkakapatid silang lahat. Ang pakiramdam na ito ay katulad ng pagiging isang malaking pamilya. Matapos uminom at kumain ng buong puso, nagpahinga ang grupo ng 2 oras. Nang malapit na ang hating gabi, isang Asher na lobo ang nakatayo sa Dallas Desk na umaalulong sa kabilugan ng buwan sa kalangitan. Sumunod, nagkagulo ang buong Wolf's Den. Ngayon, sa pagbabalik ni Martin Jakeman, lahat ng 16 na miyembro ng Wolf's Den ngayon ay muling nagsama-sama. Dati, sinabi ko na kapag bumalik si Martin, opisyal na kung ayusin ang iyong mga hanay. Kung mas malakas ka, mas mataas ang iyong rango, nakatumbas ng sa mas maraming pera, higit na karangalan, at higit na paggalang, ngayong gabi, opisyal na magsisimula ang rankang tournament. Ipinahayag ni Tier Summers. Handa na kami. Sa isang iglap, naging maapoy ang kapaligiran ng lugar. Good, sabi ni Tier. Tinala ni Max ang isang kahon na may 16 na rolyo ng papel sa loob. Inanunsyo niya, simple lang ang rules ng tournament. Narito ang 16 na rolyo ng papel na may nakasulat na mga numero 1 hanggang 8. Magkakaroon ng 2 piraso ng bawat numero at ang mga pumili ng parehong numero ay lalaban. Kung sino ang manalo ay magpapatuloy sa susunod na round. Ang susunod na round ay ang parehong bagay at ang mga matatalo ay magpapatuloy sa pakikipaglaban sa pamamaraang ito. At this, Max paused for a bit before continuing. Syempre, factor din ang swerte sa ganitong approach, pero okay lang yun kasi temporary lang itong rankang. Sa hinaharap, kung sino man sa inyo ang tumanggi na tanggapin ang pagraranggol ng iba, maaari mong hamanin ang taong iyon anumang oras. Kung manalo ka, makukuha mo ang rankang niya. Pagkatapos ipaliwanag ang mga patakaran, bumaba si Max habang si Tier ay ngumiti ng mahina sa mga miyembro ng Wolf's Den at nagtanong, may mga tanong ba kayo? Wala. Magaling. Tumango si Tier, nasiyahan. Dahil walang mga tanong, magsimula tayo. Pumunta ang grupo kay Max at bawat isa ay pumili ng papel mula sa kahon. Hindi nagtagal, sinulyapan ni Stephen ang isang matipunong lalaki at sinabing, Sheldon Hayes, ikaw ang kalaban ko. Noong una, nagdilat ang mga mata ni Sheldon, ngunit hindi nagtagal ay nabawi niya ang kanyang katinoan. Umungad sa mukha niya ang mabangis na tingin, Kuya Stephen, kahit malakas ka, hindi ako magpapatalo sa'yo. Napangiti si Stephen. Hindi rin ako magpapakita sa iyo ng anumang awa. Pagkasabi noon, nagsimulang mag-away ang 2 taong ito.
Kasabay nito, ang isa pang miyembro ng Wolves Den ay mapait na ngumiti kay Matthew na nagsasabing, Brother Matthew, alam ko na hindi ako katugma sa iyo, ngunit hindi ako naghahangad ng awa. Tumawa si Matthew. Ang pagpapakita sa iyo ng awa ay ang pinakamalaking kawalang galang sa iyo. Sana ay hindi ka mamatay sa aking mga kamay. Sa lalong madaling panahon, ang 16 na miyembro ay nakumpirma na ang kanilang mga kalaban, at pagkatapos, na may namumulang mga mata, nagsimula silang sumunggab sa kanilang mga karibal. Tumali rin si Martin sa labanan sa tournament. Bagamat sa kanyang kasalukuyang sitwasyon, ito ay lubhang hindi patas, walang pakialam si Martin. Dahil ang mundo ay hindi patas, at ang kanyang kapalaran ay kulang dahil nakuha niya si Jamie Sonder. Tumingin si Jamie kay Martin ng mataimtim at sinabing, para maging patas, hindi ko gagamitin ang kaliwang braso ko. Kuya Jamie, pinapahiya mo lang ako. May galit sa tono ni Martin. Kapag umakyat ako sa larangan ng digmaan sa hinaharap, walang pakialam ang aking mga kaaway kung gaano karaming armas ang mayroon ako. Seryosong tumango si Jamie bago pumutok ang kanyang mga buko. Kung ganoon, Martin, mag-ingat ka. Bam, bam, bam. Naganap ang malaking labanan. Naubos lahat ng lakas ng bawat miyembro ng Wolves Den na naruroon. Ang paligsahan na ito ang simula ng kaluwalhatiang dapat nilang balikatan. Kaya naman, walang gustong magpatalo. Pumagsak man sila ay agad silang babangon muli hanggang sa hindi na nila magawa. Mabilis na natapos ang unang round ng laban. Ang pinakamahabang labanan ay tumagal ng halos 20 minuto habang ang pinakamabilis ay ang koponan ni Matthew. 1 minuto lang ang ginamit niya para patumbahin ang kanyang kalaban. Masyadong makapangyarihan si Matthew. Sa katunayan, para sa kanyang kalaban na makapagtagal ng 1 minuto sa kanyang mga kamay ay sapat na. Sa ngayon, sa 16 na miyembro ng Wolves Den, ang 8 nanalo ay nakatayo lahat habang ang mga natalo ay nakahiga sa lupa, sina Matthew, Stephen, at Jamie ay nasa nanalong koponan. Ang nakakagulat ay ang tanging babaeng miyembro, si Vanessa Harris, ay sumali sa 8 taong ito. Si Martin naman, natalo siya ni Jamie at hindi makabangon ng ilang sandali. Magpapatuloy ba kayo sa pag-aaway? Napatingin si Tyr sa 8 taong nakatayo, kung ayaw nyo, we can wait until you've all rested before continues. Magpapatuloy tayo. Si Stephen ang unang umakyat at nag-drawing ng isa pang numero. Ngayong gabi, hanggat kaya ko pang tumayo, lalaban ako hanggang dulo. Tama. Itutuloy natin. Magkasunod na humakbang sina Jamie at Matthew. Kaya, nagpatuloy ang ikalawang labanan. Makalipas ang halos 1 oras, muling bumangon ang mga nahulog kanina para magpatuloy sa pakikipaglaban. At kaya, habang patuloy ang laban, ang ranking tournament na ito ay tumagal mula hating gabi hanggang alas 3 ng umaga. Kawakas, ang nangungunang 3 lamang ang nirerango bilang resulta. Number 1 si Matthew Collins. Si Jamie Sonder ang number 2. Number 3 si Stephen Cole. Ang iba naman, lahat sila ay nasa lupa. Ngayong gabi, wala sa kanila ang babalik muli. Sa pagtingin sa mga miyembro ng Wolves Den na nasa lupa na may kawalang kasiyahan sa kanilang mga puso, nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Tyr. Magpahinga ka na. After your energies have recovered, we'll continue. Pagkatapos nun, lumingon si Tyr kay Matthew at sa iba pa. Don't be proud and don't slack off because these freaks might be able to defeat you guys anytime. Nagtawanan si Matthew at ang iba pa. Mula ngayon, ang ranking ng Wolves Den ang magiging dignidad natin. Kahit buhay natin ang nakataya, poprotektahan natin ang dignidad na ito. Go and rest. This will be all for tonight, sabi ni Tyr. Nagsindi ng sigarilyo si Tyr at humila ng matagal. Pagkatapos, iniangat niya ang kanyang ulo upang tingnan ang buong buwan sa kalangitan. Maraming bituin ang nakasisilaw ng maliwanag sa paligid ng buwan. Sa bawat bituing ito, tila lumilitaw ang mga mukha. Mahigit 50 nakangiting mukha ang patuloy na umalingaw-ngaw sa isip ni Tyr. Sa sandaling iyon, natauhan si Tyr. Isang luha ang pumatak sa kanyang mga mata. Ang isang tao ay hindi madaling lumuha hanggat hindi nadudurog ang kanyang puso. Pinamahal kong mga kapatid sa Nemesis, ang iyong kalooban at diwa ay hindi kailanman mapapawi. Sila ay ipapasa magpakailanman. Balang araw, tutuperin ko ang iyong mga pangarap at aakayin si Nemesis sa tuktok. Bantayan mo lang kami mula roon. Kabanata 214. Nasira ang katauhan ni Winifred. Gumamit ng 3 araw ang mga miyembro ng Wolves Den para kumpletuhin ang ranking tournament.
Pagkatapos nito, ipinadala ni Max Cheever ang huling ranggo sa telepono ni Tyr sa pamamagitan ng WeChat. Number 1. Matthew Collins. Number 2. Jamie Sander. Number 3. Stephen Cole. Number 4. Ash Blood. Number 5. Troy Yeager. Number 6. Itinala ng ranking ang mga personal na detalye at mahuhusay na kakayahan ng lahat kasama ang kanilang mga nakaraang karanasan na walang naiwang mailabas. Isa sa dalawang babaeng miyembro sa Wolf's Den, si Vanessa Harris, ay nirerango sa ika-7 pwesto habang ang isa pang babaeng miyembro, si Fiona Jennings, ay nasa ika-14 na pwesto. Tulad ng para sa One-Armed Guardian, si Martin Jakeman, siya ay nirerango bilang ika-12. Kitang-kita kung gaano kahalaga ang epekto para kay Martin matapos mawala ng braso. Sa kanyang dating lakas at talento sa pag-aaral ng martial arts sa isang tingin, nakatadhana siyang makapasok sa top 6. Ngunit ngayon, siya ay nasa ika-12 pwesto. Naaawa man si Tyr, naniniwala siyang blessing in disguise iyon. Dahil nawala ng braso, maaaring magbukas ang mga bagong landas para kay Martin. Isang araw, siguradong babalik siya sa tuktok. Inisave ni Tyr ang lahat ng impormasyong natanggap niya sa WeChat bago magpadala ng text message kay Max. Susunod, magbabago ang ranking ng Wolf's Den anumang oras. Bigyan mo ako ng final report kada linggo. Maglagay din ng panuntunan. Kung sino ang lumaktaw sa isang ranggo, ang gantimpala ay $300,000 sa isang ranggo. Sa dulo ng pagtanggap ng mensahe, agad na sumagot si Max na may kasamang nakakatakot na emoji. Boss, hindi ba sobra-sobra na ito? Kapag may natalo sa number 1 na mula sa number 10, that would mean $3 million reward. At saka, magbabago ang ranking na ito araw-araw at tataas lang ang Wolf's Den members. Hindi ba kumokonsumo ito ng maraming pera? Nang walang ibang salita, inilipat ni Tyr ang $1 bilyon sa debit card ni Max. Hindi problema ang pera. Pero boss, dahil may reward ang promosyon, dapat ba nating dagdagan ang parusa para sa pagkababa ng posisyon? Halimbawa, sa bawat rank na ibababa, may $300,000 na parusa. Umiti si Tyr bago nag-type ng reply. Hindi na kailangang parusahan ang pagbaba ng posisyon dahil ang isang miyembro ng Wolf's Den ay may malaking pagmamalaki at pakiramdam ng karangalan. Para sa kanila, ang pagbaba ng posisyon ay ang pinakamalaking kahihiyan. Kaya naman hindi na nila kailangan ng anumang parusa kapag na-demote na sila. Hindi nila mapapatawad ang sarili nila. Isa pang bagay, hayaan ng mga miyembro ng Wolf's Den na kumpletuhin ang mga misyon sa dark web. Ang kinita na pera ay maaaring gamitin para sa mga reward payout. Sige, boss. Matapos ang kanilang chat, muling sinilip ni Tyr ang ranking na nasave niya. Huminga siya ng malalim, halo-halong emosyon ang nararamdaman. Mahal na mga kapatid ng Wolf's Den, huwag mo akong pababayaan. Gaya ng nakagawian, si Winifred ay nasa opisina na abala sa iba't ibang mga bagong disenyo ng damit at pagbuo ng mga plano sa disenyo. Maya-maya lang ay tumunog ang landline sa opisina niya na para bang may emergency. Napahawak pa lang siya sa tainga ng receiver nang marinig niya ang nag-aalalang boses ni Henry Walker. Miss Zia, nakita mo na ba ang forums? May malaking nangyari, bulalas niya. Natigilan si Winifred. Anong forum? Southern Sophistications Forum. Hindi mo ba nakita, Miss Zia? Tanong ni Henry. Ang forum na ito na itinakda ng Southern Sophistication ay isang bagong media gathering spot para sa mga tagahanga ng fashion. Dito, ang mga customer na mahilig sa iba't ibang mga kasuotan ay gagamit ng mga post upang talakayin at makipagpalitan ng mga saloobin tungkol sa mga damit. O kaya, inirerekomenda rin nila ang kanilang mga paboritong piraso ng fashion o mga pangalan ng tatak. Dati, ang dahilan kung bakit nagdulot ng kaguluhan ang katauhan ni Winifred sa mga bagong media channel ay naging mainit itong paksa sa forum ng Southern Sophistication. Sa parehong timog at hilagang rehiyon, ang tanging forum na maaaring makipagkompetensya sa forum na ito sa isang katulad na antas ay ang platform ng forum lamang ng Northern Grace. Gayunpaman, dahil sa mga pagkakaiba sa parehong rehiyon, karamihan sa mga bisita ng Southern Sophistication Forum ay nagmula sa timog. Isang masamang pakiramdam ang agad na sumalakay sa pagkatao ni Winifred. Mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono at nag-login sa forum ng Southern Sophistication. Pagkapasok, nakita niya ang isang kapansin-pansing na pamagat. Ibinagsak siya ng titulong ito sa isang hukay ng yelo. Malaking balita. Ang pinakabagong sumisikat na bituin ng industriya ng fashion.
Na nagtataglay ng mga titulong Goddess CEO at Inspirational Woman, ang pinahahalagahang fashion designer ng Autumn Field na si Winifred Zia ay may kagulat-gulat na lihim. Kinindatan ito ni Winifred na nanginginig ang kamay. Tinagtagal, nakita niya ang isang mahusay na nakasulat na artikulo na ipinare sa iba't ibang mga larawan. Ang pangunahing nilalaman ng artikulo ay tungkol sa isang taong nakakaalam ng mga iskandalo noong 6 na taon na ang nakalilipas kung saan si Winifred ay natulog sa isang pulubi. Nanganak ng isang anak na babae bago kasal at ang kanyang pakikipag-ugnayan ay pinaalis ng kanyang kasintahan. Marami ring mga walang katuturang gawa-gawang kwento tungkol kay Winifred na namumuhay sa isang magulo na pribadong buhay. At kung paano siya nagkaroon ng maraming nobyo noong panahon ng kanyang kolehiyo. Naisulat din na hindi siya nag-aral ng propesyonal na disenyo ng formal at huminto sa pag-aaral dahil sa hindi tamang pag-uugali. Ang mahaba at tame time na nakasulat na artikulong ito ay nagtulak lamang sa katauhan ni Winifred sa gitna ng mga salungatan. Sa isang iglap, nagulat ang buong forum ng Southern Sophistication. At fashionista. Sino ang nakakaalam na si Winifred Zia ay may napakagulong pribadong buhay? Nagkamali ako sa kanya. At drag in black. Bakit ba ang babaeng ito? Hindi ba siya dati ay na-promote bilang pure at inspirational? I-think kukuha pa siya ng pulubi. Nakakadiri. At yellow at red. Oo. Nagawa pa niyang magsimula ng isang kumpanya. Sa tingin ko ay nakuha niya ang pera para gawin ito mula sa isang matanda at pangit na tycoon. At marahil, hindi rin siya marunong magdisenyo ng mga damit. At 12:58, masyadong mapanghimagsik ang taong ito. Hindi ba't nagsisinungaling lang siya sa ating mga mamimili? Noong una, maganda ang impression ko sa kanya at naisipan kong suportahan ang bago niyang brand, pero ngayon, naiinis ako sa tuwing titingnan ko ito. At Yellow Maple Leaf, ay boycott natin itong basura ng isang brand. Ang suot kong damit ng brand niya ay parang gusto kong samuka. At fashionista, oo, boycott Autumn Field. Tip A ng basurang babaeng ito sa Southern Sophistication at Northern Grace. At fashionista, nabalitaan ko na ang paparating na bagong brand ng Feather Group, Summer Snow, ay medyo maganda. Mga kaibigan, tingnan mo. Ang thread na ito ay naipost 1 oras na ang nakalipas. Pagkatapos nito, ang paksa ay napunta sa pinakamataas na lugar sa tulong ng Internet Water Army. Ngayon na ang thread ay nasa itaas, parami pumasok ang mga mamimili para kagalitin si Winifred. Sa maikling span ng 1 oras, ang mga komento sa ibaba ay umabot sa higit sa 5,000 at ang init ay hindi namatay. Kahit gaano pa kataas ang pag-angat ni Winifred noon, ganito pa rin siya kalakas na mahulog. Dumating ang mga netizens. Pagkatapos ng intensyonal na paninirang puri ng Internet Water Army, ang iba ay walang pakialam sa pag-verify ng katotohanan ngunit sa halip ay susunod sa uso. Sa maikling panahon na ito, ang imahe ni Winifred ay napunta mula sa Inspirational Woman tungo sa isang walang saysay na inaalimuran ng maraming tao. Habang nakatitig sa balita ay bahagyang nanginginig ang buong katawan ni Winifred. Hindi galit at pagkabigo ang nararamdaman niya ngayon. Sa halip, ito ay takot. Walang katapusang takot. Kabanata 215. Hilary White, isa kang malupit na babae. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Winifred Zia na parang naging kulay abo ang langit. Masyadong nakakatakot ang internet. Malalim na niyang naiintindihan ang damdamin ng mga kilalang tao na nasira ang kanilang reputasyon sa magdamag dahil sa isang iskandalo at nawala ng pag-asa. Ganon din ang nararanasan ni Winifred. Ang mga nilalaman ng artikulong ito ay bahagyang totoo at bahagyang peke. Bagamat karamihan dito ay malisyosong paninirang puri. Ang background na kwento ay tungkol sa kung paano natulog si Winifred sa isang pulubi 6 na taon na ang nakalilipas at nagkaroon ng anak bago ikasal. Totoo ang mga iyon. Kaya naman, ang balita ay napagtibay na ngayon online. Ang paglilinis ng kanyang pangalan ay magiging mas mahirap kaysa sa pag-akyat sa langit ngayon. Si Henry Walker ay nagmamadaling pumunta sa Autumn Field sa sobrang gulat at natagpuan si Winifred. Miss Zia, this must be done by Feather Group. Puno they will be this shameless and slander you this way. Huminga ng malalim si Winifred bago nagtanong, Mr. Walker, can we solve this? Sumimangot ng husto si Henry at sumagot, napakalaki ng epekto. Kahit subukan nating linawin itong sinadyang paninirang puri, mahirap para sa atin na baligtarin ang sitwasyon. Sa halip, baka lumala pa ito.
Kung patuloy itong lumalago, lahat tayo, ang nagawa mo dati ay mapapawi ang lahat. Pinalo ni Henry ang isang kamao sa mesa. Hindi ko talaga akalain na ganito pala ka-immoral ang tycoon ng Feather Group ng Southern Fashion Industry. Nadurog ang puso ni Winifred. Kahit na ang bagong hari ng media ng Con City ay nasa dulo ng kanyang katalinuhan. Ang mga pagkakataon para sa Autumn Field na makabalik ay tunay na maliit ngayon. Paano kung personal na linawin ng Feather Group ang kwento? Sa sandaling iyon, pumasok si Tear Summers sa silid. Narinig niya ang balita at ngayon, isang mamamatay tao na layunin ay maliwanag sa kanyang pagkatao. Nagalit din si Tear sa pangyayaring ito. Pinaplano pa niyang gamitin ang lakas ng Regal Palace para ganap na lipulin ang Feather Group. Gayunpaman, nagulat siya sa sagot ni Henry. Kuya Tear, hindi natin pwedeng galawin ang Feather Group sa ngayon, sabi ni Henry. Bakit hindi? Umunat ang noo ni Tear. Sumagot si Henry dahil ang Feather Group ay kasalukuyang pinakamalaking kakumpetensya ng Autumn Field para sa lugar ng rekomendasyon ng Southern Sophistication. Wala kaming ebidensya na ang Feather Group ang naglantad nito. Kung may nangyari sa Feather Group ngayon, itutulak nila ang lahat ng sisihin sa Autumn Field, ginagawang mawala ang lahat ng pabor sa Autumn Field kung talagang mangyayari iyon, hindi na mababawi ang Autumn Field. Sige, hindi muna ako makikialam sa ngayon. Madilim si Tear. Henry Walker, wala akong pakialam kung anong paraan ang gagamitin mo. I'm giving you 3 days to settle this incident. Otherwise, you'll bear the expression consequences. Ito ay isang utos. Biglang nakaramdam ng lamig si Henry sa kanyang bulugad. Kung hindi niya ito maresolba sa loob ng 3 araw, hindi lang nilalamon ng galit ni Tear ang Feather Group, masusunog din si Henry. Gayunpaman, ito ay isa ring magandang pagkakataon. Kung kaya niyang ayusin ang kaguluhang ito, maaalala ni Tear ang kanyang nagawa. Oo, Kuya Tear. Dahil isang matapang na tao, pumayag kaagad si Henry. Mr. Walker, anong balak mong gawin? Tanong ni Winifred. Sumagot si Henry, una, kailangan nating palamigan ang thread na iyon at pagkatapos ay maghanap ng breakthrough point. Kasabay nito, sa punong tanggapan na gusali ng Feather Group sa Tacoma City. Sa loob ng isang marangyang opisina, ang presidente ng Feather Group, si Frankie Tanner, ay nakaupo sa kanyang upuan habang siya ay nag-scroll sa forum sa kanyang tablet na may malisyosong ngiti. Kung iisipin, ang isang maliit na tatak na hindi pa naitatag sa loob ng isang taon ay nangahas na makipagkompetensya sa aking Feather Group. Anong suicide move? Sa kanyang tapat, ang kaakit-akit at sexing Hilary White ay nagtimpla sa kanya ng isang tasa ng kape at lumapit sa kanya, nakangiti. Hobby, maganda itong ideya ko, di ba? Gustong itali ni Winifred Zia ang kanyang katauhan sa kanyang tatak at siya ay naangat sa taas dahil dito. Ngayong nasira ang kanyang katauhan, ang tatak ng Autumn Field ay bababa sa kanya. Sa pamamagitan nito, ang lugar ng rekomendasyon ng Southern Sophistication ay nakatakdang maging atin. Tinaman ng tingin ni Frankie si Hilary at ngumiti. Baby, napakaganda ng nagawa mo sa pagkakataong ito. Habang nagsasalita ay tinapik-tapik niya ang hita niya. Masunaring lumapit si Hilary at umupo sa kondongan niya. Sumunod, sensual niyang bulong sa tenga ni Frankie. Kung gayon, Hobby, paano ka dapat magpasalamat sa akin? Noong siya ay nasa Italy, nagawa nitong makulam ang mga matataas na opisyal ng pamamahala sa isang sikat na kumpanya. Ngayong nakabalik na siya sa bansa, ang pagnanais na maakit ang isang mayamang young master tulad ni Frankie ay isang walang hirap na gawain. Pilyong tumatawa, binuhat ni Frankie si Hilary at inihagis sa sofa. Baby, I love you so much. Bakit hindi ko ibigay ang sarili ko sa iyo bilang reward? Pagkatapos ng isang nakakalasing na labanan, ang dalawang tao ay tila lubos na nasisiyahan. Ngayong nawasak na ang katauhan ni Winifred Zia, sa susunod, oras na para gumawa tayo ng hakbang. Gayahin na lang natin ang katauhan na binuo ni Winifred Zia dati at inirekomenda sa iyo ito. Siguradong magdudulot ito ng malaking kaguluhan. Sa ganoong paraan, hindi lamang makakamit mo ang napakalaking kaluwalhatian sa rekomendasyon ng Southern Sophistication. Masisiguro ko rin sa iyo na hindi magtatagal, ikaw ay magiging pinakamainit at pinakamahalagang taga-disenyo sa buong katimugang rehiyon. Talaga, Hobby. Napayakap si Hilary sa leeg ni Frankie sa labis na pananabik at muli silang nag-intertwined. Kinabukasan sa opisina ng presidente ng Autumn Field. Hindi nakatulog ng maayos si Winifred kagabi.
Ang napakaraming negatibong balitang iyon sa forum ay naging dahilan upang ang buong Autumn Field Group ay nasa kanilang mga paa. Ang online na kalamidad na ito ay kumalat pa offline. Sa loob lamang ng isang araw, natapos na ng maraming kasosyo sa negosyo ang kanilang pakikipagtulungan sa Autumn Field Group. Sa kanilang kasalukuyang sitwasyon, kalimutan ang paglulunsad ng kanilang brand online at pagkuha ng lugar ng rekomendasyon ng Southern Sophistication. Kung ang kumpanya ay makakalampas sa krisis na ito o hindi ay hindi alam. Ito ang kapangyarihan ng internet. Makakatulong ito sa isang mabilis na bumangon, ngunit maaari nitong gawing mas mabilis ang pagbagsak ng isa. Hilary White, isa kang malupit na babae. Noon lang, sa Southern Sophistication Forum, isa pang balita ang nakakuha ng pansin gaya ng negatibong artikulo ni Winifred. Opisyal na inilunsad ng Feather Group ang bagong online na brand na Summer Snow, at itinali ang brand sa punong taga-disenyo nito, si Hilary. Pagkatapos nito, nagpatuloy ang Feather Group sa pagbuo ng katauhan ni Hilary sa 12-dosenang bagong media channel. Ang buod ng kanyang katauhan ay si Hilary ay nagmula sa isang mahirap na pamilya. Sa kanyang walang tigil na pagsusumikap, nakapasok siya sa designing school na kanyang pangarap. Pagkatapos nito, ipinadala siya sa lungsod ng fashion sa mundo, Milan, dahil sa kanyang mahusay na mga marka. Sa pamamagitan ng pagsusumikap sa Milan, matagumpay siyang nakapasok sa internationally renowned brand. Naging mahusay siya sa loob lamang ng maikling panahon ng ilang taon upang maging senior executive ng isang brand. Ngayon, bumalik na si Hilary at pumirma ng kontrata sa Feather Group na may ambisyong gawing internasyonal na pangalan ng bagong tatak ng Feather Group na Summer Snow. Palibhasay na promote na may ganoong katauhan, naging pinakamainit na paksa si Hilary sa lahat ng bagong media channel sa loob lamang ng isang araw. Pinalitan niya si Winifred at naging bagong inspirational goddess. Kabanata 216. Coil Spring Effect. Ito ay ganap na imitasyon ng dating katauhan ni Winifred Zia. Ang layunin nila ay hayaang samantalahin ni Hilary White si Winifred habang tinatapakan ng misa ang huli. Kasabay nito, sinadyang ilantad ni Hilary ang katotohanang magkaklase sila ni Winifred bago nagkunwaring pag-aalala para sa kanya, sinabing naawa siya kay Winifred. Ang mga epekto ay kasing tunog ng inaasahan ni Frankie Tanner at ng iba pa. Tinagtagal, maraming tao ang nagsimulang magkumpara kay Hilary at Winifred. Ito ay isa pang gabi kung saan ang forum ay napuno ng mga batikos para kay Winifred. Samantala, sa pagtapak sa labi ni Winifred, itinaas si Hilary sa tuktok. Sa loob ng opisina, namumutla ang mukha ni Winifred. Para bang isang malaking bato ang dumidiin sa kanyang puso, nahihirapan siyang huminga ng maayos. Miss Zia, magkaklase ba talaga kayo ng Hilary White na iyon? Baka isa pa ito sa malisyosong katha ng Feather Group para tapakan ka ni Hilary sa kanyang pag-akyat. Tanong ni Henry Walker. Binigyan ni Tir Summers si Henry Walker ng 3 araw, at ngayon ang 2nd araw. Gayunpaman, kahit na ang bagong hari ng media ng Con City ay nalilito kung ano ang gagawin sa kasalukuyang sitwasyon sa online. Bukod dito, sa pagtatatag ng Feather Group ng katauhan ni Hilary at sinasadyang mga pagtatangka na himukin si Winifred sa paghahambing, ang mga bagay ay lumalala. Tumango si Winifred at sumagot, tama. Naging magkaklase kami noon sa Lavender Rose Design Academy ng Celestial Empire. Noong mga panahong iyon, pareho kaming outstanding sa school, kaya tinuturing kaming mabuting magkaibigan. Pero pagkatapos noon, ninakaw ni Hilary ang aking disenyo at inagaw ang pagkakataong makapag-aral sa ibang bansa na kunwari ay akin, kaya nalaglag ako. Sa sandaling sinabi niya ito, nang inag ang buong katawan ni Henry. Isang kislap ang biglang kumislap sa kanyang mga mata, tulad ng kung paano natuklasan ni Columbus ang mga bagong lupain. Miss Zie, bakit hindi mo sinabi sa amin ang ganito kanina? Bulalas ni Henry. Natigilan si Winifred. Mr. Walker, mahalaga ba ito? It is. Masyadong importante. Excited si Henry. Miss Zia, dali, sabihin sa akin ang tungkol sa insidente kung saan ninakaw ni Hilary White ang iyong disenyo. Tumango si Winifred at mabilis na inayos ang kanyang mga iniisip. Sumunod. Inilarawan niya ng detalyado ang kwento tungkol sa kung paano ninakaw ni Hilary ang kanyang disenyo sa pamamagitan ng mga pandaraya upang makapag-aral sa ibang bansa sa Everly College ng Italia kay Henry. Tinabi rin niya sa kanya kung paano sa Italy. Gumamit si Hilary ng mga hindi etikal na pamamaraan para makuha ang kanyang mga promosyon sa isang sikat na kumpanya ngunit nauwi sa pagpapaalis ni Mikhail.
Nang matapos si Winifred ay tuluyang lumiwanag ang ekspresyon ni Henry na 2 araw nang nababalutan ng dumadagandong na ulap. Nagkalat ang madilim na ulap at muli lumitaw ang asol na kalangitan. Miss Zie, pwede ka bang magpakita ng ebidensya sa lahat ng sinabi mo? Nag-isip si Winifred bago sumagot, I can, but Mr. McHale definitely can. Ito ay kahanga-hanga. Tinitik ni Henry ang kanyang mga daliri sa sobrang tuwa. Miss Zia, nakahanap na ako ng paraan para manalo sa laban na ito. Pagdating ng panahon, hindi lang natin makukuha ang recommendation spot ng Southern Sophistication, kundi pati ang bagong brand ng Feather Group. Kumikislap ang mga mata ni Winifred. Ngunit hindi nagtagal, muli siyang nalungkot. Mr. Walker, balak mo bang ilantad ang madilim na kasaysayan ni Hillary? Kung gagawin mo, natatakot ako na walang maniniwala ngayon. Kahit na may naniwala, nawasak ang katauhan ko at hindi na ito maitatayo. Sa katapusan, parehong Autumn Field at Feather Group ay magdaranas lamang ng mga pagkalugi kung saan walang makakakuha ng lugar ng rekomendasyon. Gayunpaman, umiling si Henry. Miss Zia, malaki ang silbi nitong madilim na kasaysayan ni Hillary sa amin. Tama ka na hindi namin ito mailantad ngayon. Kaya naman kailangan naming maghanap ng breakthrough point para makalikha ng digmaan. Anong ibig mong sabihin? Natarante si Winifred. Umiti si Henry at nagpaliwanag, simple lang talaga. This is a coil spring effect. Next, I will tie both Miss Zia and Hillary White together. After that, we'll let her suppress you completely before we use the scandals to rebound. May pagtataka sa mga mata ni Winifred. Mr. Walker, medyo naliligaw pa ako. Okay lang kung hindi mo maintindihan, sabi ni Henry. Mabilis na makipag-ugnayan kay Mr. McHale ngayon at ipahanda sa kanya ang ebidensya ng mga eskandalo ni Hillary, lalo na ang tungkol sa pagnanakaw ni Hillary sa disenyo mo. Dapat malantad ito. Ipaubaya mo sa akin ang iba. Okay, Mr. Walker, sagot ni Winifred. Sa kasalukuyang relasyon ni Winifred kay McHale, ang pagkuha sa kanya ng nakakainis na ebidensya tungkol kay Hillary noong siya ay nasa isang sikat na kumpanya ay isang simpleng gawain. Kaya naman, nang tawagan ni Winifred si McHale at ipinaliwanag sa kanya ang sitwasyon, agad na kinolekta ng lalaki ang lahat ng ebidensya ng mga iskandalo na ito. Bilang karagdagan, ginamit lang ng kanilang kumpanya ang kanilang mga koneksyon para makipag-ugnayan sa Everly College. Pagkatapos noon, nakipag-ugnayan ng Everly College sa Lavender Rose Design Academy ng Celestial Empire at kinumpirma kung paano ginamit ni Hillary ang kanyang katawan para baligtarin ang mga bagay-bagay at ninakaw ang disenyo ni Winifred sa pamamagitan ng hindi etikal na paraan na humantong sa pagpapadala sa kanya sa Everly College. Inilatag ng bawat partido ang lahat ng ebidensya. Kasabay nito, nagsimulang gumawa si Henry ng isang bagay. Nang gabing iyon, isa pang balita ang bumalot sa Southern Sophistication Forum. May isa pang nagbabagang balita. Ang hindi kilalang nakaraan ni na Winifred Zia at Hillary White sa Lavender Rose Design Academy ng Celestial Empire 7 taon na ang nakararaan. Kapansin-pansin ang paksang iyon at ang laman nito ay puro paninirang puri tungkol kay Winifred Zia. Ang buod ng nilalaman ay 7 taon na ang nakalipas, sina Winifred at Hillary ay magkaklase sa Lavender Rose Design Academy ng Celestial Empire. Ang parehong mga batang babae sa una ay magkaibigan. Ngunit pagkatapos nito, para sa kapakanan ng pagkuha ng scholarship upang mag-aral sa Everly College ng Italia, walang kahihiyang ninakaw ni Winifred ang disenyo ni Hillary. Matapos ang pagsisiyasat ng institusyon, inalis si Winifred sa kanyang mga karapatan na makipagkompetensya, at matagumpay na nag-aral si Hillary sa Italia. Ang balitang ito ay nagdulot din ng malaking kaguluhan sa forum. Ang pagnanakaw ng mga disenyo ay ang pinakamalaking danger sa karera ng isang fashion designer. Ito rin ang pinakamalaking pag-aalala ng mga netizens at mga customer. Sabay-sabay, si Winifred ay itinapon pabalik sa isang napakalalim na hukay habang ang kasikatan ni Hillary ay umabot sa isang bagong taas. How did things end up this way? Si Hillary ang nagnakaw ng design ko noon. How dare she turn the facts around? How can this woman be so vicious? Sa loob ng kanyang opisina, nagngangalit si Winifred. Para sa isang fashion designer, ang inakusahan ng pagnanakaw ng mga disenyo ay ang pinakamalaking kahihiyan. Maya-maya lang, itinulak ang pinto ng opisina niya at pumasok si Henry. Mr. Walker, may naninira na naman sa akin sa forums. It must be Hillary's doing. How dare she shifts the blame and say I stole her design back then?
Gayunpaman, may kakaibang ngiti sa mukha ni Henry. Miss Zie, calm down. Hindi nag-post ng balita ang Feather Group. Natigilan si Winifred. Kung hindi Feather Group, sino yon? Ako ang gumawa nito. Kabanata 217. Oras upang masaksihan ang isang himala. Napatulala si Winifred Zia. Hindi makapaniwalang tumitig siya kay Henry Walker at nagtanong, Mr. Walker, ano ang nangyayari? Bakit ka gumagawa ng mga kasinungalingan at binabaligtad ang mga katotohanan para siraan ako? Gayunpaman, mukhang composed si Henry habang ipinaliwanag niya, Miss Zia, ito ay isang mahalagang hakbang para lumaban tayo. Ang pamamaraang ito ay tinatawag na paghahanap ng paraan para makaalis sa hindi pagkakasundo. Nawala pa rin si Winifred. Hindi niya maintindihan ang gustong gawin ni Henry. Sabi ni Henry, napakakalimutin ng mga netizens. Tuwing may mga bagong scoops, malapit na nilang makalimutan yung mga dati. At saka, hindi naman ito kasing laki ng chismis ng isang celebrity dahil ang mga taong concerned this time ay pawang mga taga-fashion community. Kaya ako sinasadyang Sir Onka na sinasabing ninakaw mo ang disenyo ni Hilary White noong mga araw ng iyong kolehiyo. Mukhang naintindihan naman ni Winifred. So, Mr. Walker, ito ba ang coil spring effect na napag-usapan mo dati? Tama iyan. Tumango si Henry. Kung mas mahirap ang aming pressure, mas malaki ang rebound. Ngayon, matagumpay naming nailipat ang atensyon ng lahat sa punto tungkol sa pag-plagiarize mo ng isang disenyo maraming taon na ang nakakaraan. Susunod, makakalimutan ng lahat ang lahat ng mga balita mula sa dati. Kailangan lang nating gamitin ang dahilan ng kaguluhan na ito. At matutulungan ka naming ibalik ang mga talahan na yan ng sabay-sabay, Miss Sia, na ihanda na ba ang lahat ng mga materyales mula kay Mikhail? Handa na silang lahat. Mabilis na iniabot ni Winifred kay Henry ang mga dokumentong natanggap niya mula kay Mikhail. Henry gave her a confident smile and said, Miss Sia, next, it's time for us to turn the tables. Sabay-sabay sa opisina ng presidente ng Feather Group, si Frankie Tanner sa kanyang tablet ay nag-scroll sa forum ng Southern Sophistication habang pinagmamasdan niya ang mga pagbabago. Tinakaw din ba ni Winifred Zia ang disenyo mo noon? Tanong niya. Sa tabi niya, bahagyang nagulat si Hilary dahil hindi siya ang nag-post. Ngunit ito ay walang iba kundi isang sorpresa at siya ay napangiti sa loob. Sino ang nakakaalam na may isang taong magbibigay sa kanya ng banal na tulong sa oras na tulad nito upang ganap na sirain si Winifred? Tama. Noon, kung hindi siya na-expose at tinanggalan ng karapatan ng institusyon, nasayang ang mga taon kung pinaghirapan. Dahil dito, nagsimulang tumulo ang mga luha sa mga mata ni Hilary. Si Frankie ay walang pakialam sa nakaraan ni Hilary. Siya ay lubos na umiibig sa inspirational na babaeng ito. Niyakap niya si Hilary at nakangiting sinabi sa kanya, dapat tamaan ng kidlat ang mga katulad niya. Hindi mawawala ang karma bagkus ay lilito ito sa tamang panahon. Muling tumaas ang kasikatan mo sa forum at ang Southern Sophistication. Nagpadala sa amin ng mensahe. Handa silang abandonahin ang Autumn Field at pumirma sa kontrata sa aming Feather Group, malaki ang kontribusyon mo sa pagkakataong ito. Talaga, tiniil ni Hilary ng halik ang pisngi ni Frankie dahil sa pananabik. Kailan ang contract signing? Sa loob ng 2 araw na ito, sabi ni Frankie. Sa aking matanda na nasa ibang bansa, ang bagong tatak ng Feather Group ay nakatakdang umakyat sa aking mga kamay. Kapag dumating ang oras na iyon, ang aking matanda ay walang alinlangan na makikita ako sa isang bagong liwanag. Baby, pagkatapos ay gagamitin ko ang pagkakataong ito upang ipakilala sa iyo ang aking mga magulang. Naniniwala ako na mamahalin niya ang kanyang magiging manugang. Salamat, hubby. Tuwang-tuwang lumipad si Hilary sa mga bisig ni Frankie. Sa pag-iisip kung paano siya hindi lamang magiging isang pambansang walang kapantay na master fashion designer. Ngunit siya rin ang magiging batang madam ng Feather Group, nanginginig ang katawan ni Heather sa kasabikan. Ang balita tungkol sa pagnanakaw ni Winifred ng isang disenyo ay patuloy na lumaki sa forum. Kinaumagahan, lumampas na sa 30,000 ang mga komento sa thread. Saglit, si Winifred ay inaatake ng hindi mabilang na mga netizens sa forum habang si Hilary ay inangat ng kalangitan. Bilang karagdagan, ang tatak na Summer Snow na nakatali sa imahe ni Hilary ay nabuo ng naaayon at ngayon ay nagkaroon ng malaking grupo ng mga tapat na tagahanga. Samantala, ang kaunting fan na naipon ng Autumn Field ay nawala ng walang bakas.
Ang mga flagship store na naset up ng Autumn Field para sa kanilang brand ay nahaharap pa sa mga malisyosong pag-atake mula sa mga anti-fans. Sa panig ng Feather Group, sinimulan na nila ang paghahanda para mag-publish ng balita tungkol sa contract signing sa Southern Sophistication para sa lugar ng rekomendasyon. Sa kanilang kasalukuyang kasikatan kasama ang isang buwang rekomendasyon mula sa Southern Sophistication. Ang bagong lansad na brand ng Feather Group na Summer Snow ay tiyak na makakatanggap ng kahindik-hindik na atensyon at magiging pinakamainit na trending na brand. Gayunpaman, sa hapong iyon, ang sunod-sunod na mga pangyayari ay dumating na parang mga bagyo sa araw ng tag-araw, na sunod-sunod na sumasabog sa forum ng Southern Sophistication. Una, may naglantad ng katotohanan tungkol sa kompetisyon sa scholarship 7 taon na ang nakakaraan sa Lavender Rose Design Academy. 7 years ago, hindi si Winifred Zia ang nagnakaw ng design ni Hilary White. Sa halip, si Hilary ang nagnakaw ng disenyo ni Winifred at naakit pa niya ang kinatawan ng kompetisyon ng institusyon. Pagkatapos nito, pinabalik niya ang mga katotohanan at kinuha ang disenyo ni Winifred sa pamamagitan ng puwersa. Noong unang naipost ang balitang ito, hindi naniwala ang maraming netizens sa forum. Marami pa nga ang nagsalita para kay Hilary na sinasabing si Winifred ang may nagpost nito bilang paninirang puri. Ngunit sa lalong madaling panahon, ang mga kinatawan ng Lavender Rose Design Academy ay lumabas upang linawin. Naglabas sila ng serye ng ebidensya. Nako, kahit ang kinatawan na si Hilary ay nanligaw noon ay naimbitahan na ilantad ang katotohanan. Sa isang iglap, sumabog ang forum. At skinny is beauty. Kaya ang nangopya ay hindi si Winifred Zia kundi si Hilary White. Masyadong nakakadiri ang babaeng ito. At springtime fashion. I-think na kaya niyang gawin ang isang bagay na walang kahihiyan sa paaralan. Ang isang babaeng gumagamit ng kanyang katawan upang umakyat sa hagdan ng lipunan ay hindi magkakaroon ng maraming kasanayan upang pag-usapan. At Miss Zhang, dapat basura rin ang mga damit na idinisenyo niya. Ito ay masyadong nakakadiri. Lubos kong inirerekomende na ay boycott ang tatak ng Summer Snow ng Feather Group. At how ends? Lahat. Manatiling matalas. Paano kung si Winifred Zia ang nasuhulan sa Lavender Rose Academy para sa sadyang paninirang puri na ito? At fashionista. Oo. Ang galing talaga ni Winifred Zia dito. Huwag kang magpapaloko sa kanya. At kalungkutan. Sa tingin ko ay hindi. Kaya ba ni Winifred nasuhulan ng Lavender Rose Academy? Ito dapat ang katotohanan. Dati, dapat ay si Hilary White ang bumaling sa katotohanan at sinisiraan si Winifred Zia. At springtime fashion. Sumasangayon ako sa komento sa itaas. Handa akong tumaya ng $1. At yellow maple leaf, kumakain ng popcorn at naghihintay ng katotohanan. Sa loob ng opisina ng presidente ng Autumn Field Group, patuloy na ni-refresh ni Winifred ang comment page sa forum. Ang kanyang mahigpit na kurot na kilay ay tuluyang lumuwag ng kaunti pagkatapos ng maraming araw. Mr. Walker, parang hinulaan mo na. Sa sandaling nagpakita ng ebidensya ang Lavender Rose Academy, medyo marami ng netizens ang nagsimulang kumampi sa akin at nagsalita para sa akin. Nakangiting tumango si Henry. Miss Zia, this is a good start. Now, we can move on to the real deal. Next up is the time for us to witness a miracle. Kabanata 218. Paghahanap ng 100 sa isang pagkagambala. Nang hapong iyon, sa pamamagitan ng pagsisikap ni Henry, ang mas malalaking scoops ay nagsimulang tumulo ng sunod-sunod. Kung ang scoop tungkol sa Lavender Rose Academy ay hindi sapat na solid, ang susunod na ilang mga paghahayag ay well-grounded bilang isang rock-hard mountain. Ang ebidensyang nakalap ni Michael ay higit pa sa sapat. Noong kakapasok pa lang ni Hilary White sa Everly College, nagawa niyang akitin ang isa sa mga propesor ng institusyon. Sa loob ng 2 taon, kinulam niya ang kabuoang 8 tagapagturo ng kolehiyo. Pagkatapos nito, sa pamamagitan ng mga koneksyon ng mga propesor na ito, pumasok siya sa sikat na company. Pagdating sa loob ng sikat na company, naakit niya ang isang mas mataas na opisina ng pamamahala gamit ang parehong paraan sa kanyang katawan upang makakuha ng promosyon. Bilang karagdagan, ang balita tungkol kay Hilary na sumasailalim sa plastic surgery ay nalantad din. Kawakas, sa pamamagitan ng opisyal na Weibo account ng Celestial Empire, na i-post ng sikat na company ang katibayan ng pagtanggal ni Hilary White sa kanilang kumpanya.
Sa pagkakataong ito, walang ginawang pagsisikap ang kumpanya sa paglalantad ng maruruming sikreto ni Hillary. Isinakripisyo pa nila ang posibilidad na mabotaykos ang kanilang mga matataas na opisyal ng pamamahala sa pag-aalok ng mga casting couches sa mga bagong dating para maipakita nila ang paggalang kay Tir Sommers. Kasunod ng seryeng ito ng mga eskandaloso na paghahayag, ang buong Southern Sophistication Forum ay nagkagulo. At Springtime Fashion. O Diyos ko, totoo ba ito? Paano nabubuhay ang walang kasing samang babaeng ito sa mundo? At Miss Zhang, isa ba siyang pampublikong boss? Hindi, mas masahol pa siya sa pampublikong boss. Paano hahayaan ng Feather Group ang gayong babae na maging punong taga-disenyo ng kanilang bagong tatak? Sobrang nalilibugan ako. At Little Jilly, ito ay nakakadiri. Masyadong nakakadiri. Palagi akong naging tapat na customer ng Feather Group, ngunit hindi na ako fan. At Yellow Maple Leaf, magulo talaga ang mga prinsipyo niya sa buhay. Kahanga-hanga ang dramang ito. At Springtime Fashion, si Hillary White ay isang masahol. Lahat kaya ng mga naunang paninira tungkol kay Winifred Zia ay galing kay Hillary White. At Canary Bird, dapat meron sila. Kahit ano kayang gawin ng public boost na ganito, mukhang napagkamalay natin si Goddess Winifred. At Springtime Fashion, oo. Kailangan nating mabawi ang hustisya para kay Goddess Winifred. Hillary White, umalis ka sa Southern Fashion Industry. Boycott Feather Group. Boycott Summer Snow. Sa buong hapon, ang forum ay nasa mainit na talakayan tungkol sa mga maling gawain ni Hillary. Maraming tao ang nanlalait sa kanya. Ano man ang naranasan ni Winifred ay namutla kung ikukumpara sa kasalukuyang karanasan ni Hillary. Bilang karagdagan, sinamantala ni Henry ang pagkakataong ito na gumawa ng isang post upang tulungan si Winifred na linisin ang kanyang pangalan. Sa loob lamang ng ilang oras, naalis na si Winifred sa lahat ng maling akusasyon at nakakuha pa siya ng malaking grupo ng sumusuporta sa mga tagahanga. Ang kanyang kasikatan ay nalampasan ang kanyang dating record. Nagawa natin. Sa loob ng opisina ng presidente ng Autumn Field, tumalon sa tuwa sina Winifred at Henry. Miss Zia, we did it. With this, Hillary White will never recover, and your name has been cleared na rin. Next up, there will be a huge rebound. Kapag nangyari yon, Miss Zia, yours and Autumn Field's brand's popularity will be walang duda na nakakaranas ng outbreak period. Pulang-pula ang mukha ni Winifred sa sarap. Para sa nitong mga nakaraang araw, namumuhay siya sa takot at kawalan ng pag-asa. Ngayon, sa wakas ay nanalo na sila sa digmaang ito. Mr. Walker, salamat. Maraming salamat. Kung hindi dahil sa iyo, ang ating Autumn Field Group ay itinulak sa bangin. Nakangiting sagot ni Henry, Miss Zia, tungkulin natin ito. Maya-maya lang ay nag-ring ang phone ni Henry. Mabilis niyang kinuha ang phone niya at sinagot ang tawag. Sa isang iglap, naging solemna at malabo si Henry. Pagkatapos ng ilang palitan, tinapos ni Henry ang tawag bago bumaling kay Winifred na may pananabik na ekspresyon. Miss Zia, nagawa na namin. Kakatawag lang ng representative ng Southern Sophistication and they've decided to sign the contract with Autumn Field. Talaga, halos mapasigaw si Winifred sa sarap. Oo. Wasak na wasak ang Feather Group. Para magamit nila ang isang hamak na babae tulad ni Hillary White para sa kanilang bagong brand na Summer Snow's image. Natatakot ako na hindi na sila magkakaroon ng pagkakataon na ilunsad ang tatak na ito. Kaya, Southern Sophistication ay pinili ang Autumn Field. Sinabi nila na kung gusto mo, maaari kang pumunta doon ngayon at pumirma sa kontrata. This is wonderful, naikuyom ni Winifred ang kanyang mga kamao. Mr. Walker, huwag na tayong mag-aksaya pa ng oras at magtungo sa Southern Sophistication. At kaya, kapag naihanda na nila ang lahat ng dokumentasyon, nagmadali sina Winifred at Henry papunta sa headquarters ng Southern Sophistication. Ang punong tanggapan ng Southern Sophistication ay wala sa Riverdale Province, kaya sa oras na matapos nilang pirmahan ang kontrata, ito ay kinabukasan ng hapon. Hindi lamang na-secure ni Winifred ang lugar ng rekomendasyon. Ngunit nagkaroon din siya ng kasiya siyang pakikipag-chat sa kinatawan ng Southern Sophistication, at ang magkabilang panig ay nagpakita ng intensyon na makipagtulungan sa mahabang panahon. Bilang karagdagan, iminungkahi ng kinatawan ng Southern Sophistication si Winifred na ilunsad ang kanyang brand offline habang ang katanyagan ng Autumn Field ay tumataas online.
Gamit ang parallel approach na ito, magagawa ng Autumn Field na may tayo ang pundasyon nito sa industriya ng fashion sa katimugang rehiyon ng sabay-sabay. Bukod dito, nangako rin ng Southern Sophistication na ipapadala ang kanilang dalubhasang reporter sa pinangyarihan ng paglulunsad ng tatak ng Autumn Field. Magre-reserba sila ng seksyon upang magulat sa offline na paglulunsad ng tatak ng Autumn Field. Ito ay napakahusay na balita. Buong pusong tinanggap ni Winifred ang kanilang proposal. Sa sandaling bumalik siya, ipinalam niya sa buong Autumn Field Group na maghanda para sa offline na paglulunsad ng kanilang brand. Makalipas ang 3 araw, magdaraw sila ng komperensya na nagpapahayag ng offline na pagtatatag ng tatak ng Autumn Field. Sa Tacoma City, sa loob ng opisina ng presidente ng Feather Group. Ahaha, ano ito? Totoo ba ito? Umirit si Frankie Tanner. Nagalit si Frankie nang malaman na binaliwala ng Southern Sophistication ang kanilang relasyon sa Feather Group na matagal nang magkasosyo sa negosyo at pumirma lang sa kontrata sa Autumn Field. Ang kanyang marangyang opisina ay lubos na itinapon sa kabaliwan. Halata na ang kanyang galit ay umabot sa punto ng pagbagsak. Hobby. Tumayo si Hillary na may nakakatakot na ekspresyon, nakakaramdam ng pangamba. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang galit na galit si Frankie. Don't call me your husband. Gusto kong masusuka sa tuwing titingnan kita. Ang mga maling gawain ni Hillary ay kumalat na ngayon sa buong Southern Sophistication Forum. Hindi kailanman inisip ni Frankie sa kanyang pinakamaligaw na panaginip na magiging ganito kabulgar ang kanyang pinakamamahal na babae. Natarante si Hillary. Frankie, huwag kang makinig sa lahat ng kasinungalingan sa internet. It's just that, Winifred Zia, trying to slander me. None of those things happened. Nakapasok ako sa Everly College at maaaring maging senior executive ako ng sikat na kumpanya dahil nagtrabaho ako, mahirap para dito. Hindi ako nanligaw sa sino man at hindi nagtaksil sa aking katawan, kumuha tayo ng abogado at kasuhan si Winifred. Sampal. Gayunpaman, pagkatapos magsalita ni Hillary, binigyan siya ni Frankie ng isang malakas na sampal dahil sa galit. Kaagad pagkatapos noon, ang kalahati ng mukha ni Hillary ay pumangit. Kabanata 219. Palaging susuportahan ka ni Hobby. Ang mukha ngayon ni Hillary White ay parang mula sa isang horror movie. Ang resulta ay parang tumitingin sa isang nakasisirang salamin. Hindi na malaya ni Hillary na namula ang kanyang mukha. She continued saying, Hobby, how dare you hit me? Pero aminado akong may kasalanan din ako, kaya kahit ngayon lang tayo, okay? Hobby, huwag ka nang magalit ha. Habang nagsasalita siya, itinapon ni Hillary ang sarili kay Frankie Tanner. Sa sandaling iyon, natigilan si Frankie sa gulat sa nakakakilabot na mukha ni Hillary. Ang sitwasyong ito ay katulad ng karaniwang tao na biglang nanunood ng demonyong bumabalik sa orihinal nitong anyo. Tao ka ba o multo? Sa isang sandali ng desperasyon, pinalipad ni Frankie si Hillary gamit ang isang sipa. Nang marinig ng mga tao sa labas ang gulo, mabilis nilang itinulak ang pinto. Agad na hingal ang mga bagong dating na ito. Natambo pa ang isang babaeng staff sa lupa na paralisa sa gulat nang makita ang deformed na mukha ni Hillary. Seguridad. Hindi nagtagal, maraming maskuladong security guard ang sumugod at sinunggaban si Hillary na nagdudulot pa rin ng eksena. Drag her palayo and beat her to death, utos ni Frankie. Muntik na siyang masukan ng dugo sa galit at naramdaman ang pagkirot ng anit niya. Ano ito? Ganito pala talaga ang itsura ng babaeng minahal niya at pinaglulukohan niya ng buong panahon. Para siyang nakain ng crap, ang katakutin ay nasuka si Frankie sa lugar. Si Hillary ay kinaladkad ng mga security guard ng Feather Group palabas at binigyan ng marahas na pambubugbog bago nila ito pinalaya sa pasukan ng gusali. Pagkatapos noon, para siyang dinanas ng matinding suntok, nabaliw ang babaeng ito. Kasunod nito, sa loob ng mahabang panahon, isang napakasamang baliw ang makikita na gumagala sa mga lansangan ng Tacoma City. Sasabihin niya sa lahat ng nakilala niya na siya ang batang madam ng Feather Group. Makalipas ang ilang taon, nagsimulang kumalat sa Tacoma City ang isang nakakatakot na alamat tungkol sa isang deformed na babaeng multo. May isang lungsod sa Celestial Empire na pinangalanang Tacoma City. Dito, nagkaroon sila ng isang tanyag na alamat tungkol sa isang disfigured na babaeng multo. Sa tuwing umiiyak ang mga bata sa gabi, humihinto sila sa pag-iyak sa loob ng 3 araw kapag nabalitaan nila ito.
Sa bahay, 10 beses nang naligo si Frankie bago siya tuluyang nakaramdam ng pagkahilo. Gayunpaman, nang maalala niya ang mga eksenang nakikipaglokohan siya kay Hillary, hindi na niya napigil ang samuka muli. Kinabukasan, pagdating ni Frankie sa kanyang opisina, nagmamadaling tumakbo ang kanyang assistant na si Bobby Ledger. Young President, sa loob ng 3 araw, ang Autumn Field ay mag-host ng isang conference para ilunsad ang kanilang brand offline. Nagpadala sila ng mga imbitasyon sa bawat pakikipagtulungan sa damit sa Riverdale Province, at ang ating Feather Group ay nakakuha din ng isa. Young President, pwede ka bang dumalo? Habang nagsasalita siya, iniabot ni Bobby ang imbitasyon kay Frankie. Ano ito? Inihampas ito ni Frankie sa kanyang mesa sa sobrang galit. Is that Autumn Field Group trying to show off in front of me? Akala nila ako, si Frankie Tanner, ay pushover, di ba? Biglang tumayo si Frankie na duguan ang mga mata. Winifred Zia, was it? Autumn Field Group, was it? You want to blossom both online and offline, but have you got my permission? Mamaling kay Bobby, tinanong ni Frankie, ang paglulunsad ng Autumn Field ng kanilang brand offline sa sobrang pagmamadali ay dapat may kinalaman sa Southern sophistication, hindi ba? Agad na tumango si Bobby, sumagot, oo, Young President. Ayon sa aming pinakabagong intel, ipapadala ng Southern Sophistication ang reporter nito sa bagong brand offline launching conference ng Autumn Field Group. Mag-iiwan din sila ng isang seksyon sa kanilang website para iulat nila ito ng kaganapan. Gayun din, nakipag-ugnayan ng Autumn Field sa maraming bagong platform ng media sa Riverdale Province at mga celebrity microblogger para mag-stream at mag-promote ng kaganapan. Grabe ang pagkibot ng mga kalamnan sa mukha ni Frankie. Ang kanyang ekspresyon ay naging kakaibang madilim. Great. Well done. Sarkastikong bulalas ni Frankie. Bobby, maghanda ka. Sa 3 araw, dadalo ako ng personal sa offline brand launch ng Autumn Field. Nagulat si Bobby. Young President, hindi ka nagbibiro, di ba? Ang Autumn Field ay tinuturing na nating karibal. Ang kanilang hitsura ay lubhang nagdulot ng panganib sa ating bagong tatak, ang paglulunsad ng Summer Snow. Bakit mo pa sila gustong puntahan at suportahan? Support them. Pupunta ako sa kanyang funeral. Isang nakakagigil na tawa ang pinakawalan ni Frankie. Ang pagtawa na ito ay nagdulot ng panginginig sa gulugad ni Bobby. Bobby, napakaraming taon mo na akong pinagsilbihan at palagi kang matalinong tao. Hindi mo na kailangang magpakawalang alam sa harap ko. Sa palagay ko nahulaan mo na ang iniisip ko, sabi ni Frankie. Inalis ni Bobby ang gulat niyang ekspresyon nang makita ang malisyosong tingin sa kanyang mukha. Magkakaroon ng mga reporter at live streamer. Young President, naintindihan ko ang ibig mong sabihin. Ngumuso si Frankie. Pagkatapos ay bilasan mo at maghanda. Pagdating ng panahon, ihahandog namin ang Winifred Zia na iyon ang napakalaking regalo. Sino sa tingin niya para makipagkompetensya sa akin? Kung hindi kita kayang sirain online, tiyak na masisira ang iyong reputasyon offline. Dito, nagsimulang tumawa ulit si Frankie. Napuno ang opisina ng kanyang madilim at malisyosong pagtawa. Pagkalipas ng 3 araw, opisyal na nagsimula ang bagong brand launching conference ng Autumn Field Group na ang venue ay nasa Homer's Feast. Ang Castle in the Sky Ballroom ay espesyal na inilaan at pinalamutian para sa bagong brand launching ng Autumn Field. Ang Castle in the Sky ay palaging sikat sa buong Riverdale Province. Kaya naman, nang marinig na partikular na bubuksan ng Castle in the Sky ang mga pinto nito para mag-host ng paglulunsad ng tatak ng damit, ang araw ng kaganapan ay umakit ng maraming manunood. Bilang karagdagan, ang bawat malaking shot sa Con City ay naruroon. Sa impluensya ni Zachary Smith at Southern Sophistication. Maraming may-ari ng korporasyon ng damit ang dumating upang dumalo sa paglulunsad ng tatak ng Autumn Field pagkatapos makatanggap ng imbitasyon. Ang venue ay matao. Ang bawat media reporter at celebrity microbloggers ay naghanda na. Nasa likod ng entablado si Winifred na nag-aayos ng kanyang damit, ngunit hindi niya napigil ang makaramdam ng kaba. Hobby, medyo hindi pa rin ako mapakali. Nanginginig tuloy ang talukap ko. Sa tingin mo ba may mangyayaring aksidente? Umiti ng malumanay si Tyr kay Winifred at itinaas ang mga kamay. Sa ngayon, nababalot ng pawis ang mga palad niya. There's always a first for everything, and it's inevitable to be nervous. But sweetheart, this is only the beginning. In the future,
autumn field will grow in the country and overseas. Parami na lang itong mga news conference. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan mong talunin ang psikolohikal na hadlang na ito tulad ng kung paano mo ito ginawa sa magkasanib na kompetisyon ng sikat na kumpanya. Huminga ng malalim si Winifred at sinabing, iba ito. Paano ito naiiba? Biglang hinalikan ni Tear si Winifred sa noo. Naniniwala ako na ang asawa ko ang numero 1 sa mundo. Go on. I'll cheer you on from behind. Your husband, I, will always be your strongest support. Kabanata 220. Kumperensya ng balita. Huminga ng malalim si Winifred Zia. Sa panghihikayat ni Tear Summers, sa wakas ay itinuwid niya ang kanyang likod at umakyat sa entablado. Opisyal na nagsimula ang news conference. Maraming kamera ang nakatutok kay Winifred. Sa ngayon, walang duda na siya ang sentro ng atensyon. Nakatayo si Winifred sa podium. Ang kanyang makalangit na anyo ay pinahusay ng katanji tanging pampaganda. Kasabay ng kaakit-akit na aura na ipinalabas niya, agad na tumahimik ang venue. Maraming tao ang naakit sa kagandahan at ugali ni Winifred sa unang tingin. Umalangaw-ngaw ang boses niya. Ito ay malambing. Hello everyone, ako ang president ng Autumn Field Group, Winifred Zia. Ako rin ang chief designer ng aming kumpanya. I'm very happy that everyone could come to the launching of our first apparel brand Autumn Field. Naitatag na ang Autumn Field mula noon. Tumagal ng halos 5 minuto ang pambungad na talumpati ni Winifred. Sa panahong ito, ipinakilala niya ang background ng Autumn Field at ang mga karanasan sa pag-unlad ng kumpanya mula noong pagkakatatag. Pagkatapos nito, ipinakita niya ang konsepto ng disenyo at modelo ng negosyo ng tatak ng kumpanya. Sa wakas, kapag naging maayos na ang lahat, opisyal na inihayag ni Winifred na ang unang tatak ng damit ng Autumn Field Group na Autumn Field ay ipapalabas ngayon. Ang kanyang pananalita ay natural na damaloy na nagudyok ng mainit na palakpakan mula sa mga tao sa ibaba. Kinabahan talaga si Winifred sa simula. Ngunit pagkatapos niyang makapasok sa sona, nakapagtanghal siya ng kapansin-pansin. Kapag naging maayos na ang lahat, opisyal na lumabas ang bagong brand logo ng Autumn Field sa kristal na screen sa likod niya. Bilang karagdagan, ginamit ng Castle in the Sky ang kanilang 5D holographic projection na teknolohiya. Isa-isa, ang mga damit na may taglagas na logo ng Autumn Field ay pinakita sa paligid ni Winifred. Ang bawat piraso ay may kahangahangang pamantayan at ang mga ito ay napakaganda. Sa wakas, ang eksena kung paano ang banal na paglikha ng Autumn Field ay nakasilaw sa mga tao sa panahon ng kompetisyon. Nahino-host ng magkasanib na pagsisikap ng kumpanya at ang sentro ng lungsod ay muling ginawa ng holographic na teknolohiya. Nang makita nila kung paano naging mapurol na dilaw ang banal na damit na ito sa isang jade green sa tabi ni Winifred, na hudyat ng pagbabalik ng buhay, biglang nagkagulo ang buong venue. Hindi mabilang na mga ilaw at viewfinder ang nakatutok kay Winifred at ang banal na nilikha sa tabi niya habang tumutunog ang mga shutter ng kamera. Bilang karagdagan, sa iba't ibang malalaking platform ng media at mga celebrity microblogger na gumagawa ng live na commerce. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang bagong tatak ng damit ng Autumn Field ay nakabenta ng halos 10,000 piraso sa loob ng ilang minuto. Ang bilis na ito ay nakakabighani. Sa VIP seat sa ibaba ng stage, pinanood ni Frankie Tanner ang lahat ng may madilim na ekspresyon. Nakaupo sa tabi niya si Bobby Ledger na ngayon ay nalilibugan sa serye ng mga pagtatanghal na inihanda ni Winifred. Paano nila ito naisip? Gumamit talaga sila ng holographic projection technology para ipakita ang lahat ng mga disenyo ng kanilang bagong brandang. Ito ay masyadong kamangha-manghang. Young President, para sa paglulunsad ng aming bagong brand na Summer Snow, maaari naming lubos na isaalang-alang ang paggamit ng paraang ito. Ito ay sobrang hindi kapanipaniwala, ito ay talagang. Nasa kalagitnaan pa lang si Bobby ng kanyang pag-rumble nang makita niya ang nakamamatay na tingin na binaril siya ni Frankie. Taka lang na pagtanto ni Bobby na may nasabi siyang mali. Nandito sila para sirain ang reputasyon ni Winifred Zia, hindi para suportahan siya. Handa na ba ang taong hiniling kong hanapin mo? Malapit nang matapos ang conference na ito. Bakit hindi pa siya nagpapakita? Mabilis na sumagot si Bobby, Young President, huwag kang mag-alala. Handa na ang taong iyon, at malapit na siya rito. Maasahan ba ang taong iyon? Of course, confident na sagot ni Bobby.
Nitong mga nakaraang araw, sinisiyasat ko ng maigi ang background ni Winifred Zia. Kasama ang mga nakaraang negatibong balita online tungkol sa kanya, tiyak na maipapasa natin ito bilang tunay na pakikitungo. Batang presidente, malapit na, magagawa mo na saksihan mo ang eksenang gusto mong makita. Malamig na tawa ni Frankie. Paano ang media na inimbitahan natin? Handa na ba sila? Of course, sagot ni Bobby. I wouldn't dare leave out the best part. When the time comes, this media will report the situation inside the venue. Siguradong masisira natin ang reputasyon ni Winifred Zia. Very good, naginat ng katawan si Frankie. Hintayin na lang natin ang palabas. Maya-maya lang ay natapos na ang speech at live presentation ni Winifred. Tinasagot niya ang mga tanong na ibinangon ng mga pangunahing tagapagbalita ng media. Sa sesyon ng Q&A na ito, tinugon ni Winifred ang lahat ng may banayad ng ngiti at ang kanyang mga sagot ay walang kamali-mali. Habang ang bagong conference na ito ay tila malapit ng matapos ng maayos, isang boses ang biglang tumawag mula sa labas ng mga pintuan ng Castle in the Sky. Winifred Zia, you shameless, heartless. I've finally found you at last. Ang tinig na ito ay umalangaw-ngaw tulad ng isang higanting kampana, tunog matatag at malakas. Sumunod, makikita ng lahat ang isang pulubi na pumapasok mula sa pasukan. Ang pulubi na ito ay magulo ang buhok, gaskosan, at mabahong amoy na nagmumula sa kanyang katawan. Sa sandaling lumitaw siya, maraming mga security guard ang sumugod na gustong itaboy siya. Gayunpaman, ang pulubi na ito ay tila sanay, at sa ilang mga galaw, pinabagsak niya ang mga gwardya na ito. Pagkatapos noon ay naglakad na siya papasok ng venue. Nandito na siya sa wakas. Napangisi si Frankie habang pinagmamasdan ng pulubing pilit na pumasok sa loob. Nakahinga siya ng maluwag bago nagtanong, Bobby, mukhang sanay itong pulubi. Saan mo siya nakita? Nakangiting sagot ni Bobby, Young President, I've spent a lot of effort to find such a suitable pulubi. Nilaibot ko lahat ng basurahan ng Riverdale Province and finally found this one. Alam mo ba kung ano ang ginagawa niya nang makita ko siya? Ano? Kaka-knockout lang niya ng isang wolfhound sa isang suntok, so I decided to pick him. Siguradong mapapabagsak ng pulubing ito ang mga security guard sa conference venue, paliwanag ni Bobby. Ahaha, tumawa ng malakas si Frankie sabay tapik sa balikat ni Bobby. Bobby, you've done well this time. I'm very satisfied with this person you chose. Next, it's time for a good show. Nagmumura ang pulubing iyon habang papunta sa stage kung saan gaganapin ang conference. Habang tulala pa rin ang mga tao, itinuro ng mga reporter na tinawag ni Frankie ang kanilang mga viewfinder sa lalaking ito. Mr. Beggar, may I know who you are? Are you trying to cause a scene at Autumn Field's new brand launching conference? You've mentioned that Winifred Zia was heartless and shameless. What did you mean by that? Nagsimulang magtanong ang isa sa mga reporter. Ito ay isang bagay na inihanda niya noon pa man. Pagkatapos nito, sinadyang hawakan ng reporter ang mikropono sa bibig ng pulubi. Pumuso ang pulubi bago iniabot ang kanang kamay na may 3 daliri lamang at itinuro si Winifred. You're asking me who I am. Ako ang pulubi na natulog kay Winifred Zia 6 years ago.